Mag-ingat ka. Nandito sila para patayin ako. Wala kang pakialam dyan. Umalis ka na ngayon. Hindi ikaw ang amo ko. Hindi kita hahayaang mamatay. Pupunta ako at papatayin ko siya. Huwag mapanganib ito. Paano siya naging napakabilis? Matapos siyang nasa labas ng napakaraming taon, ano na ang pinagdaanan niya? Pinatumba ko siya. Ibigay mo na lang siya sa pulis. Salamat sa iyo ngayong pagkakataon, ngunit sa iyong kakayahan, sayang naman maging katulong. Paano kung ganito, pumasok ka sa akin bilang bodyguard ko, sabihin mo ang presyo mo. Sige, nagpakahirap akong magtrabaho nitong mga nakaraang araw. Ginagawa ang iba't ibang mataas na bayad na part-time jobs, sahod at tips. Ilang daang libo lang ang naipon ko. Ang paggawa ng pera sa matapat na paraan ay napakahirap. Maaari bang humingi ng 20 milyon bawat buwan? Masyado ba iyon? Ang North Ridges ay napakakuripot sa kanya, hindi man lang siya bigyan ng 20 milyon. Bibigyan kita ng 50 milyon. Kahit matanda na, napakabata pa rin at maraming pera. Maaari bang humingi muna ako ng advance na 20 milyon? Gaya ng inaasahan, si Teron. Pero hindi niya ako nakilala. Nararapat kong kitain ang perang ito. Gaya ng inaasahan sa tagapagmana ng Winslow Group, napakabait. Salamat kahit hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, pero lalaruin kita kung gusto mo. Tinawagan ko rin si Kai. Hindi siya nagtatago dahil nahihirapan siyang mag-adjust. Lumabas siya para kumita ng pera para bilhan ako ng regalo. Sabi niya babalik siya bukas. Ngayon ay mapapanatag ka na. Si Kai ay maalaga pa rin tulad ng nung bata pa siya. Kung mas maaga ang aking kaarawan, makakakuha rin ako ng regalo. Huwag mo nang isipin yan. Si Kai ay napaka-sensible. Hindi tulad mo, lagi mo lang akong inaasar. Sa aking kaarawan, ipapahayag ko na siya ang hahalili sa aking posisyon, hindi para sa iyo. Dati akong naka-line up para sa maliit na bahagi pagkatapos ng aking kapatid. Pero nang bumalik si Kai, nawala ang lahat sa akin. Bago siya bumalik, tratado ninyo akong parang prinsesa. Pero nang siya ay bumalik, nakalimutan ninyo ako at ibigay sa kanya ang Northridge Group. Kung ganoon, titiyakin ko na mawala siya sa mundong ito. Bago ang kaarawan ni tatay. Amo, gusto kong mag-leave para bisitahin ang aking pamilya. Oo, naaalala ko magdaraos ang mga North Ridges ng piging ng pamilya. Sa kanilang lumang mansyon ngayong gabi, kung hindi lang siya nakidnap noong iniligtas niya ako, hindi sana ang mga North Ridges nagtanim ng galit sa akin, sana nakasama ko siya. Ayos lang. Bukas, pagkatapos ng balita tungkol sa pagkalat ng tungkol sa kalasingan ni Kai, gusto kong patayin mo siya tapos gawin itong parang nagpakamatay siya dahil sa hiya. Sige, amo, ang laki ng bayad mo, titiyakin namin na siya mamatay ng tuluyan. Kai, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo sa pagbabalik mo. Bakit hindi pa dumarating sina Kai at Ann? Malapit nang magsimula ang hapunan ng pamilya. Kai, medyo natagalan ako sa paghahanda. Pasensya na at pinaghintay kita. Paano naman, bilang isang babae, kailangan mag-ayos ng husto. Ang ganda-ganda. Kai, ito ay cocktail na espesyal kong ginawa para humingi ng tawad. Gusto kitang i-toast muna para ipagdiwang ang iyong pagbabalik. Sige. Masarap. Kai, uminom ka lang ng kaunti. Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Siyempre hindi. Huwag mong masyadong isipin. Kai, ang bait mo. Bilisan mo, huli na, tara na. Sige. Kai, lasing ka ba? Hindi pwedeng.
Hindi naman ako ganito kahina uminom. Nahihilo ako. Kai, siguradong lasing ka, ihahatid kita sa kwarto mo para kumuha ng gamot sa hangover. Tara na. Ann, mahina at nilalagnat. May problema ang alak ngayong gabi. Nandito na ang ane mo. Huwag gumalaw. Tumigil ka at huwag tumakbo. Si Kai iyan. Buti na lang, hindi nila tayo hinabol. Pero sino sila? Kai, huwag mo siyang hawakan. Huwag kang matakot, wala kaming masamang intensyon. Anong problema mo? Nalason ka ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Hindi. Mr. Teron, paano si Callum? Kapag nakipagtulungan na siya sa pamilyang Reed at ang susunod na hakbang ay ang ubusin ang mga ari-arian ng Winslow. Mauna ka na. Susunod ako. Walang babaeng makakapigil sa'yo. Akala ko hinahanap mo siya sa loob ng maraming taon dahil sa pagkakasala. Hindi ko inaasahan na dahil gusto mo siya. Kamusta ka? Masyadong malaki ang dosis. Wala itong silbi ang mga mata. Siya ba ang Strix? Pagkatapos ng lahat, siya lang ang lalaking makakapantay sa akin. Kung makikipagtalik ako sa kanya, hindi ako talo. Hindi talaga lasing si Kai. Hindi ko siya maaaring samantalahin. Pakiusap? Tulungan mo ako. O mamamatay ako. Sige. Sapat na? Hindi. Tigil. Hindi sapat. Ang epekto ng droga hindi pa nawawala. Sa ngalan ng pagtulong sa akin, pinahirapan mo ako buong gabi, muntikan mo akong mapatay. Gusto kong makita kung ano ang itsura mo, bastardo. Ngayong maayos ka na, aalis na ako. Hindi. Kailangan kong makita ang mukha mo. Uy!
Mga binti ko, masakit at mahina. Sige, ikaw ang panalo sa round na ito. Uunahan mo na ako. Ikaw ba ang nagdroga sa akin? May naghahanap ng gagahasa sa akin at hinabol ako? Ano? Kai, ano ang sinasabi mo? Kakabalik lang ni Kai at nagseselos ka na agad sa kanya? Akala ko ikaw ay isang matamis at mabait na bata. Paano mo sasaktan ang iyong kapatid? Nanay, hindi ko ginawa yon. Hindi ko alam ang nangyari. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, isusumbong ko sa pulisya. Kuya, talagang hindi ako yon. Ako ay isang ampon lamang pinag-uusapan ako sa likod ko mula nung bata pa ako at minamaliit ako. Kung isusumbong mo ako sa pulisya, kahit hindi ko ginawa iyon, sa oras na iyon, iisipin pa rin nila na ako ang gumawa. Kai, kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko ang aking kawalang sala gamit ang aking buhay. Hindi! Dahil kaya niyang gawin ito at wala akong ebidensya na patunayang siya ang gumawa, baka talagang nagkamali ako ng pagkaunawa sa kanya. Naniniwala ako sa'yo. Ani, kasalanan ni nanay. Hindi dapat pinagbintangan ka ni nanay. Kapit ka lang. Bilisan mo, dalhin si Ann sa ospital. Magbabalat si nanay ng mansanas para sa'yo. Napakatamis nito. Ann, ito ay gamot na pampalakas na binili ni tatay para sa iyo. Tandaan mong inumin ito. Salamat, tatay. Kuya, naasikaso ko na ang pagpapa-ospital kay Ann. May iba pa akong gagawin, mauna na ako. Kai, anong uri ng trabaho ang ginagawa mo? Bakit hindi ka umuwi para manirahan? Hindi na namin kayo nakikita. May nakita akong isang tanga nagtatrabaho bilang kanyang personal. Katulong kinakailangang laging naka-standby 24/7. Personal? Naloloko ka ba? Hindi na gusto ni tatay ng mga regalo. Iwan mo ang trabahong iyan. Umuwi ka, ikaw ay isang dalaga. Huwag kang maloko. Oo, mahal ko. Mabuti ang iyong intensyon. Pinahahalagahan ni tatay iyon. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Ang ating Northridges ay hindi nagkukulang sa maliit na perang yan. Tama ba? Ang aking salita ay aking paninindigan. Sinabi kong aalagaan ko siya ng 1 buwan at gagawin ko iyon, huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang samantalahin ako. Kai, baka naman nahulog ang loob mo sa kanya at hindi mo kayang iwan. Sige, tigilan mo na ang panghuhula. Sige, kailangan ko nang umalis. Pakiusap, alagaan mo si Ann. Hindi kailangan nating magpadala ng tao para malaman. Alamin kung para kanino talaga nagtatrabaho si Kai. Mr. Northridge, Mr. Felix, nalaman ko si Miss Kai ay nasa Winslow Group nagtatrabaho bilang bodyguard ni Mr. Theron. Theron? Opo. Yung lalaking yon ang dahilan kung bakit nakidnap si Kai. Gusto pa rin ni Kai na protektahan siya. Baka naman gusto talaga ni Kai na ipagpatuloy ang pagkakasundo noong bata pa sila. Ang kapal naman ng mukha niyang hilingin kay Kai na protektahan siya. Bagaman marami tayong collaboration sa mga Winslow, maaaring maganda ang kasal. Gayunpaman, pilay ang mga binti ni Theron at mayroon si Callum na matandang fox na nagmamasid sa kanyang posisyon. Naghirap ng sobra si Kai bago namin siya natagpuan. Hindi natin dapat hayaang masangkot sa gulo ng mga Winslow. Itong si Theron sa sandaling bumalik siya, nabigani si Ann at gustong pakasalan siya. Ngayon pinuntahan niya si Kai. Wala talaga akong ideya kung ano ang kanyang balak. Orchid, maghanap ka ng matatalino. Humanap ng pagkakataong atakihin ako. Gusto mong subukan si Kai? Hindi na kailangang magtanong kung bakit. Gawin mo na lang. Kai, ang tunay na pag-ibig ay sinusubok sa krisis. Sa harap ng buhay at kamatayan, ipagsapalaran mo pa ba ang lahat para iligtas ako? Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin. Baliw na baliw pala siya sa kanya. Pasensya na at nahuli ako. Okay lang, hindi ako busy ngayon. Samahan mo akong maglakad-lakad. Sige, walang problema. Mag-ingat ka. Kai, handang-handa mo akong yakapin ng ganito. Ibig sabihin, gusto mo pa rin ako. Gusto mo bang saktan siya? Dumaan ka muna sa akin.
Sumusuko na ako. Matalino ka naman. Hindi sila mga tauhan ko. Malapit na yon. Mabilis kang kumilos. Pilay ang mga binti, kaya kailangan mabilis ang mga kamay. Hindi makapaglakad, bumalik para kumain. Sige. Para magpasalamat sa akin, hindi ka naman gaganito, di ba? Sir? Hindi kita nailigtas noon. Sa mga nakaraang taon, nabuhay ako ng may pagkakasala. Pero malapit ko nang makontrol ang Winslow Group. Hayaan mong gamitin ko ang natitira kong oras para bayaran ka, okay, Kai? Hayaan mong gamitin ko ang natitira kong oras para makabawi sa'yo, okay, Kai? Nakilala na ba niya ako? Ano ang susunod? Hindi naman siya magkukumpisal, di ba? Anong problema mo? Ayaw mo na ba sa akin? Ano? Diyos ko, bakit ko naisip yung bastard na si Strix? Tungkol kay Teron, palagi ko siyang iniisip bilang isang nakababatang kapatid. Madikit siya noong bata pa siya kung hindi ko siya lubusang tatanggihan, tiyak na mangungulit siya sa akin. Ano ang kailangan para makabawi? Para tayong pamilya. Bukod pa roon, may gusto na akong iba siya ay lamang. Noong nagtatrabaho ako sa hangganan, isang empleyado mula sa kumpanya sa tapat ng kalye. Kaya... Ang pagkain na ito ay narito na. Sayang kung hindi ka kakain. Pwede kang kumain muna. May gagawin ako. Kailangan kong asikasuhin muna ang isang bagay. Kailangan mo ba akong sumunod? Hindi. Maghintay ka rito para sa akin. Babalik ako agad. Sige. Nag-book si Teron ng restaurant para magtapat. Ito ay tiyak na hindi simple. Alamin kung sino ang babaeng ito. Opo, Ginoo. Kai, may gusto ka na. Bakit mo naman pinagsapalaran ang buhay mo para protektahan ako? Ano iyon? Nagiging sentimental lang ba ako? Mr. Teron, ano po ang iyong utos? Hanapin ang lalaki ang crush ni Kai sa hangganan. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sige, gagawin ko agad. Kai, kung may ganoong tao, kahit anong gawin niya, gagawin ko ng mas mahusay kaysa sa kanya. Tiyak na babawiin ko ang puso mo. Hindi ba ito ang ampon na anak ng Northridges? Narinig ko na gusto niya si Teron. Sa kabutihang palad, hindi siya gusto ni Teron. Kung hindi, kung makisali siya sa Northridges, yang mahirap na mag-ama magiging problema. Nag-book si Theron ng restaurant, ang gustong magtapat ay si Kai. Bakit lahat ng Northridges ay gusto siya, maging si Theron? Hindi ko siya pwedeng hahadlang sa pagiging Mrs. Winslow. Tara na, Mr. Teron, iniimbitahan ka ni Mr. Callum para sa isang tasa ng tisa. Teka lang, magdadala ako ng isang tao. Si Mr. Callum lang ang nag-imbita sa iyo. Tara na. Pinapunta ako ni Callum dito. Nagpadala ng mga tao para bantayan ako pero hindi siya pumupunta. Ano bang ginagawa niya? Kumusta? Anong meron? Mr. Theron, si Callum ay namumuno sa mga hacker para maglipat ng pondo sa kumpanya. Ang aming mga tao ay hindi makapasok sa kumpanya. Sinubukan ko itong hadlangan online pero magtatagal ito ng kaunti. Alam ko.
Mr. Callum, matagumpay akong nakapasok sa account ng pondo ng Winslow. Pindutin lang ang confirm. Ang pondo ng Winslow Group ay ililipat sa offshore account sa bilis na 100 milyon bawat segundo. Kumpirmahin mo na ngayon. Oo. Kung hindi dahil sa ina ng batang iyon, itinago ang ebidensya na pinatay ko ang kanyang ama, hindi ko kailangang maingat na sirain ng Winslow Group lahat ng mga taong ito. Ngayon sa wakas ay maaari ko nang maubos ang pondo ng Winslows. Pasensya na, hindi ko maabot ang telepono ko. Ginoong Teron, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Ano? Hindi mo ako mahuhuli ngayon, di ba? Oy, Saan ka na naman pumunta? Huwag kang mapatay muli. Kai, kailangan kong bumalik sa kumpanya. Magkikita tayo doon. Sige. Ginoong Callum, hinarang ako. Ang bilis ng paglipat ng pondo sa account sa ibang bansa ay bumaba mula sa 100 milyon hanggang 10 milyon. Tiyak na gawa iyan ni Teron. Pinlano ko ito sa loob ng maraming taon. Kailangan kong magtagumpay ngayon. Solusyonan mo ito agad. Tito, hindi ba dapat ako muna ipinaalam ng maaga tungkol sa paglipat ng pera ng kumpanya kung ako ang tagapagmana? Bakit siya nandito? Yung dalawang tanga hindi man lang mabantayan ng isang lumpo. Magpatuloy ka. Deron, kakalipat ko lang ng pera sa isang mas ligtas na lugar para itago para sa iyo. Huwag kang kabahan. Tito, ang pera sa account ay ligtas na ngayon. Talaga namang lumaki ka na. Dahil ayaw mong sumunod sa mabuting paraan, gagawin ko ang gusto mo. Pigilan siya. Ituloy mo. Teron, dahil napakasuwail mo, wala nang dahilan para itago ka. Pagkatapos kong ilipat ang pera, ipapadala kita at ang tatay mo para magkasama. Mr. Callum, nagbago ang account sa bagong key. Hindi ako makapasok. Ano? Teron? Talaga namang nagugulat mo ako, ibigay mo ang bagong key, kung hindi, papatayin kita ngayon. Tito, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mukhang kailangan ko turuan ka ng leksyon, hindi mo ibibigay ang key. Saktan mo siya. Tiyagain mo lahat ng taong ito na nagpapanggap na paralisado at mahina. Ay para tiyakin ang kaligtasan ng aking ina upang lihim na imbestigahan ang kanyang kinaroroonan. Kung ihahayag ko ang aking kakayahan ngayon, lalo lang niya itong itatago kung mawalan siya ng pag-asa. Natatakot ako ilalagay niya ang aking ina sa mas malaking panganib. Hindi ba kayo kumain? Yan lang ang kaya nyo? Ang pasensya ng batang ito, naisip mo ba ng mabuti? Talagang hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Ituloy nyo. Ibigay mo ang key. Ililigtas ko ang iyong buhay. Teron, sinaktan mo siya? Hindi lang siya sinaktan, sinipa ko rin siya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ako ang lola mo. Ikaw na.
Sino ka ba talaga? Siya ang pamangkin mo. Ang tindi ng pagkakasakta ng bodyguard mo sa kanya. Paano ka naging ganyan, Chuen? Papatayin kita. Huwag mo akong patayin. Si nanay ay nasa kanya pa. Hindi natin mahanap ang kanyang lokasyon. Dahil nagkahiwalay na tayo, siguradong gagamitin niya si nanay para takutin ako sa lalong madaling panahon. Kapag pumunta siya para makita siya, makakahanap ako ng mga pahiwatig. Hindi pa siya dapat mamatay. Kai, huwag mo siyang patayin. Tito, pinamahalaan mo ang Winslows para sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ang bagay ngayong araw, kaya ko nang palampasin. Pero sana mula ngayon ay wala kang gagawin na makakasama sa interes ng Winslow Group. Teron? Minamaliit kita. Okay lang ako. Ang pondo ng Winslow Group ay matagumpay na maisampa sa lalong madaling panahon, pero nasira ito ng babaeng dinala ni Teron. Nalaman mo na ba kung sino siya? Na-check na namin siya ang anak ng North Ridges na wawalang biolohikal na anak kaya lumaki siya sa hangganan. Ngayon siya ang bodyguard ni Teron. Kai? Bodyguard? Ipinagkasal siya kay Teron noong mga bata pa sila. Posible bang gusto ni Teron na gamitin ang alyansa ng kasal kay North Ridges laban sa akin? Hindi ba siya ang ampon na anak ng North Ridges? Narinig ko na gusto niya si Teron. Teron, dahil gusto mong magpakasal, bibigyan kita ng babae. Tungkol sa'yo, Kai, muntik mo na akong patayin, hindi kita pakakawalan. Kontakin ka agad si Rosa, ang leader ng Apex Organization. Gusto ko siyang makilala ng personal. Ginoong Teron, ang kompanya ay nawalan lamang ng $100 milyong. Ang security network at encryption keys ay na-update na lahat. Ang mga sinibak na empleyado ay na-recall na rin. Ang 2 bodyguard na nagkulong sa'yo ay naparusahan na rin. At At ano ba? ang ating mga tao na rinig mula kay Sol na si Kai ay nagtatrabaho para kumita ng pera para bumili ng regalo para sa kanya. Ang paglapit sa'yo ay para rin kumita ng pera. Lumalabas na ako'y laging may sariling paninindigan. Seryoso niya akong tinanggihan. Nasaan siya? Nasa police station pa, nagbibigay ng statement. Sabihin mo sa kanya pagkatapos ng statement, bumalik sa mansyon. Oh, Miss Kai, narinig ko na tinanggihan mo ang confession ni Mr. Tero para sa taong gusto mo. Nagtataka ako, mas magaling ba ang taong gusto mo kaysa kay Mr. Tero? Ang taong gusto ko? Ang taong gusto ko? Sino ang bumaril mula sa anino? Hi! Bakit ko naiisip ulit ang gawada na, yun, baka naman gusto ko siya. Hindi. Kahit na napakalakas niya, pero magkaaway tayo. Kung gusto ko siya, nakakahiya naman. Hindi ko siya gusto ng ganito. Ang tipo ng lalaki na gusto ko ay yung parang maliit na aso, masunurin at cute, na hinahayaan akong kulitin siya ng marami, tapos iiyak-iyak, ate pasensya na. Kay Teron? Hindi rin siya ang tipo ko. Ano? Kumusta? Gusto kang makita ni Callum. Sige, nakuha ko, ipadala mo sa akin ang address. G, Grant, lalabas ako, sabihin mo kay Teron. Sige. Anong masunurin at cute? Anong ate, pasensya na. Kay kung kaya niya, kaya ko rin. Kailangan bang ang relasyon natin ay tumigil sa isang gabi lang? Hinding-hindi. ang isang malakas na tao ay maiinggit. Hanapin ang Gocom na gusto ni Kai. Dalhin siya sa akin. Gusto kong makita kung anong maganda sa lalaking iyon. Sige, nakuha ko. G. Theron, kumikilos na si Callum. Ako ang haharap ng personal. Miss Rosa, inimbitahan kita rito ngayon, gusto ko tulungan mo akong pumatay ng tao. Siya ang sariling anak ng mga Northridge, Kai.
Hindi ko akalain makakakuha ako ng utos na patayin ang sarili ko. Dahil lang sinakal ko siya noong nakaraan, gusto niya akong patayin? Ang paghihigante. Narinig ko nag-aalok ka ng gantimpala para sa pamangkin mo. Bakit hindi mo ako kunin para patayin siya? Siya iyon. Trabaho nga siya para kay Callum. May sarili akong paraan para harapin siya. Ang pagkaalok ng gantimpala ay para lang abala siya para hindi ako abalahin. Kai? Hindi ko siya mapapatay. Ikaw ang pinakamagaling na mamamatay tao kahit ikaw? Si Kai ay may taga-suporta at kapantay ko, ang pagpatay sa kanya ay pag-akit ng gulo. Kaya hindi ko ito matatanggap. Si Kai ay may taga-suporta, baka yung lalaking gusto niya? Hindi ako naniniwala. Lee, Mr. Callum. ayusin mo ako ng pulong bukas. Gusto kong makipagkita kay Sol. Oh, Kay sumalpok siya sa kanya. Huwag akong makilala. Ano, isang araw lang hindi mo na ako makilala? Pumatay ng 1 segundo sa susunod ay nanliligaw. 2 mukha ang demonyong ito. Huwag kong hayaang makilala niya ako, makipagsabayan muna. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Buwisit, ang lakas pa rin. Anong kinain mo? Siyempre nandito ako para hingin ang pananagutan mo. Sinong may gusto na maging responsable ka? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pang-aabuso? Lumayo ka sa akin. Hindi. Nagkita lang tayo kung gagamitin ko ang aking mga gamit ng mamamatay tao para makatakas ngayon. Siguradong makikilala niya ako. Kay kailangan ba akong walang hiya para halikan ka muli? Kakaiba, hindi ko siya galit. Hindi, Kay, ayos lang kung nadroga ka, pero paano ka naging bastos kahit matino? Hindi ko inaasahan na ikaw ay ganito isang munting pusang matapang. Tumayo ka ngayon din o gagawin kitang baog. Sige, pupunta ako sa iyo sa ibang araw. Munti kong kuting. Ikaw. Buwisit ka, ang bilis mo tumakbo at nawala sa isang iglap. Buti na lang mabilis ako tumakbo. Kung hindi, muntik na akong hindi makapigil. Inistorbo ng buwisit na iyon ang isip ko. Ito ang bakas niya, di ba? Mr. Teron, tao ni Callum nakipagkita kay Ann kagabi. Bakit sila pumunta kay Ann? Bantayan mo sila. Oo. Teron, hindi ba malamig? Bakit naka-turtleneck ka? Iyon siguro mahina lang ako. Nararamdaman ko ang lamig bago bumaba ang temperatura. Kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo? Tama, gagawin ko. May trabaho ako. Pumunta tayo sa kumpanya. Tara na. Sige. Ang ambisyoso mo naman. Sa pagkakaalam ko, gusto mo si Teron. Oh, Narinig ko na mula nang bumalik si Kai, hindi na pareho ang estado mo sa North Ridges. At gusto rin ni Teron siya. Mr. Callum, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Si Kai ay umaasa sa kanyang magaling na kakayahan para guluhin ang aking mga plano ng paulit-ulit. Hanggat kaya mo alisin siya, papakasaling kita kay Teron at bibigyan ka ng 10% ng mga bahagi ng Winslow Group. Si Kai ay dapat mamatay pa rin, siya ang tiyuhin ni Teron. Narinig ko na pinapakinggan siya ni Teron dahil handa siyang tumulong at bibigyan pa ako ng mga bahagi. Bakit hindi ko gagawin? Mr. Callum, gusto mo akong gamitin. Sige, ngunit kahit papaano, dapat mong ipakita sa akin ang iyong sinseridad.
Bukas ang pagtitipon ng mga wuli. Makikita mo ang aking sinseridad doon. Tingnan natin. Lee, Mr. Callum. ihanda mo ang sasakyan para sa black market. Oh, Ngayon, oras na para makilala ang baliw na babae na yon. Mahal ko, Teron, maging mabuti ka, kakanta si Mami para sa iyo. Lee, i-record mo lahat para makita ni Theron kung anong pinagdaanan niya. oh. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Callum, pinatay mo ang asawa ko, sinaktan ng anak ko at ikinulong mo ako ng 10 taon. Basta't makalabas ako ng buhay, babayaran mo ako. Ibalik mo sa akin siya. Teron, huwag kang umiyak. Nandito ako, nandito si nanay, nandito si nanay. Teron, huwag kang umiyak. Huwag mong saktan si Teron ko. Theron, ganito na ba siya sa loob ng 10 taon? Oo. May hawak na unan na parang anak niya. At ayaw bitawan. Hindi kanya pinapansin kahit paano mo siya paluin o pagalitan, wala tayong makukuha sa kanya. Kahit makita siya ni Theron, hindi niya malalaman ang katotohanan. Ngayon, gamitin siya para takutin si Theron, walang dapat ipag-alala. Kumusta? May balita? Mr. Theron, ang tracker sa kotse ni Callum na nagpapakita na pumunta siya sa ang abandonadong bodega sa black market, may mga gangster na nagbabantay. Ang iyong ina ay malamang nasa loob. Kunin mo, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Pupunta ako dyan agad. Gusto ko ang kahinaan. Tiniis ko ang napakaraming kahihiyan sa loob ng maraming taon para lang maging maluwag ang kanyang pagbabantay. Kapag siya ay naalarma, siguradong itatago niya siya ng mas malalim kung siya ay talagang nasa bodega na iyon. Sa pagkakataong ito, ililigtas ko siya kahit na ano paman. Kumalma ka, Kai. Paano ka naging nahuhumaling sa bastard na yan? Hindi. Kumalma ka, Kai. Kumalma ka. Anong problema? Boss, ang iyong mortal na kaaway Ye Xiao ay kumikilos sa black market ngayong gabi. Nakuha ko, ipadala mo sa akin ang kanyang lokasyon mula ngayon. Bantayang mabuti lahat ng kanyang galaw. Boss, sobrang nagmamalasakit ka sa kanya, nahuhulog ka ba sa kanya? Tumahimik ka. Sino ang magkakagusto sa isang bastard na tulad niya? Muntik na akong mamatay sa kanyang pagpapahirap noong gabing iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong punitin ang kanyang maskara. Hoy! Pinadala ba siya ni Callum para bantayan ang nanay ko? Mas matindi pa siyang problema kaysa sa mga tanga. Patayin muna siya. Ano ba? Bababaril na agad ng walang babala. Kumalma ka. Nandito lang ako para manood ng palabas. Akala mo ba maniniwala ako sa mga sinabi mo? Nag-aaway sila. Alam ba nila na kasama siya ni Callum? Tamang-tama. Talagang nandito ka para manggulo. Sabi ko, nandito lang ako para magsaya. Bahala na. Hayaan mo siyang maging target. Ako na ang mauuna. Ako si Theron. Nandito ako para iligtas ka.
Teron? Oo, Ikaw ang aking Teron. Ayos ba ang binti mo? Sinabi ni Callum na paralisado ang binti mo. hindi. Nagsinungaling ako sa kanya, ayos ang binti ko. Sobrang ayos. Anak ko. Nitong mga nakaraang taon marami kang pinagdaanan sa labas. Wala akong silbi. Hindi kita naprotektahan ng mabuti. Huwag na nating pag-usapan yan. Uwi na tayo. Sa totoo lang, pumunta siya para magligtas ng tao. Hindi ka maaring lumabas. Talaga namang nandito siya para hadlangan ako. Hindi ko siya hahayaang sirain ito. Sa labas. Sinusubukan kitang bigyan ng babala. Talaga bang inatake mo ako? Ano ang dapat ipaalala? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nanay. Buti naman nahimatay lang siya. Bakit may dinamita? Siyempre ginawa ko. Kung hindi mo ako sinuntok, baka naiwasan natin yon. Kaya hindi talaga siya nandito para pigilan ako sa utos ni Callum. Nagkamali ako ng pagkaintindi sa'yo. Sige, ang mga tao sa labas ay malamang patay na. Dalhin mo siya at umalis ka na agad. Salamat, utang ko sa'yo ito. Paano mo balak bayaran ako? Ano ang gusto mo? Ang pagkakataon ay nasa harap mo na. Sayang naman kung hindi mo siya asarin. Kung gusto kitang pakasalan, Huwag mong sabihin na pumunta ka para tulungan ako. Dahil gusto mo ako? paano kung sabihin kong oo? Huwag kang mag-akala. Sasabihin ko sa'yo, may gusto na akong iba at hindi ka man lang karapat-dapat sa kalingkingan niya. Dapat makinig ka rin. Wala nang iba na mas gusto ko pa kaysa sa'yo. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Yung pagtalon niya sa akin kanina ay parang pamilyar. Parang si Kai. Hindi, si Kai ay prangka at cute. Paano naman itong walang ingat at pabago-bagong babae maihahambing sa kanya? Pasensya na. Hindi ko nakita ang maluwag na dulo. Pupunta ako ngayon at papatayin siya. Sandali lang. Sa pagkakataong ito, may utang ako sa iyo. Pwede kang lumapit sa akin kung may problema ka. Sinabi mo yan? Bakit ko siya iniisip? Siguradong nawawala na ako sa sarili ko. Ngayon, naayos na ang nanay ko. Ang susunod na hakbang ay ang tuluyang malutas ang problema na si Callum. Huli na, bakit hindi ka pa natutulog? Nag-iisip ako, di makatulog. Ikaw? Nanaginip lang ako. Nanaginip ako na isang mamamatay tao na bastardo. Ginising ako sa takot. Yung bastardo na yon. Nakipag-away ba siya sa gusto niya? Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Medyo inaantok na ako. Pwede mo ba akong ihatid sa itaas? Sige, ang laki ng bayad mo sa akin. Yun na ang pinakamababa kong magagawa. Dahan-dahan, dahan-dahan. Pasensya, masyado akong mabigat. Ako ang hindi nakatayo ng matatag. Kai, tinanggihan mo ako dahil ba sa mga binti ko? Paano naging ganun? Sabi ko na, may gusto lang akong tao. Kaya iwan mo na siya. Ako na lang piliin mo, pakiusap. Kaya kitang bigyan ng lahat. Kausapin mo ako ng maayos. Tayo muna tayo. Alam mo, bali ang binti ko.
Walang silbi ang mga binti mo, pero hindi naman ang mga kamay mo. Tumayo ka. Pero, ayaw ko. Buisit, bakit ba sobrang sensitive ko sa paglapit niya? Deron, sinabi ko na may gusto ako. Hindi mo na ito pwedeng gawin. Kung gagawin mo ito ulit, aalis na ako. Mukhang hindi gumagana sa'yo ang pag-arte na biktima. Anong problema kay Theron ngayon? Kinilabutan ako sa kanya. Matulog ka na. Isipin mo na lang na bangungot. Miss Kai, Narito. Miss Kai, ito ang damit para sa resepsyon ng mga wuli naghihintay si Mr. Teron sa iyo sa ibaba. Amo na i-deliver na ang damit. Salamat. Mahal kong Kai, kasing kinang ng dati. Sa resepsyon ng mga wuli, gusto kong mag-propose ka kay Ann sa publiko. Bakit? Teron, alam kong gusto mo si Kai. Pero mas gusto ko ang isang masunurin at magandang asal na pamangkin na manugang. Tumanggi ako. Hindi iyan nakadepende sa'yo, ikaw. Tingnan mong mabuti ang iyong ina. Tingnan mo ang buhay na kanyang ginagalawan. Ginagamit na niya ang aking ina bilang leverage, pero huli na ang lahat. Manahimik ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi sana magdurusa ang nanay mo ng ganito kung nakinig ka lang. Hanggat mag-propose ka kay Ann, ibigay mo ang testamento ng tatay mo at bitawan mo ang mana mo sa Theron Group, hahayaan kitang makasama muli ang nanay mo, mabuhay ng maayos. Akala mo makokontrol mo pa ako? Nagpapanggap ka lang. Tito, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Iniligtas ko si nanay kagabi. Tito, ang paghihirap na tiniis ni nanay ang sakit na dinanas ko. Panahon na para bayaran mo ito. Tito mo ako, hindi mo ako maaring hawakan. Ikaw ang binubugbog ko. Orchid, maghanap ka ng tao, ipadala si Callum sa mental hospital. Gusto kong gawing mas masahol pa sa kamatayan ng buhay niya. Opo. Kapag wala na si Callum, ang mga tangang nagtatarget sa Winslow Group iisipin na madali akong puntirya lalabas sila. Sa ganung kaso, magpapakamangmang na lang ako at linisin sila ng sabay-sabay. Hindi ko alam anong kasunduan ang ginawa mo kay Callum. Pero nasa malaking problema na siya ngayon. Para kay Kai, pinapayuhan kita, huwag kang magkaroon ng ilusyon tungkol sa akin. Hinding-hindi kita pakakasalan. Para sa kanya, ano ako, isang napakawalang hiyang tao? Dahil napakawalang awa mo, magiging walang awa rin ako. Gusto mo si Kai. Kaya papatayin ko siya. Paano ito? Kahit hindi siya kasing gwapo ni Teron pero pasado naman. Tara na.
Kuya, ayaw ko pa rin makipagkita sa hindi kilala. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang magmadaling umalis. Kung hindi maganda ito, makakahanap ako ng iba. Kuya, dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Kailan mo dadalhan ako ng hipag? Kai. Hi! Ano sinabi ni Tito sa'yo? Sabi ni Tito, tumatanda na siya at gusto niya sa nursing home. Huwag kang magsinungaling. Kung pupunta siya sa nursing home, malamang may ginawa ka. Paano naman? Kilala mo talaga ako. Tara, Saan? makita ang nanay ko. Sige. So siya ang nanay ni Teron. Mukhang kinuha ni Strix ang bounty ni Teron para iligtas siya. Kumusta, Tia? Ito si... Siya si Kai. Kay... Yung nagligtas sa'yo nung bata ka pero nakidnap kalaunan? Oo, tita, nakaraan na yun. Wag na nating banggitin ang nakaraan. Sige, hindi na. Dahil bumalik ka ang kasunduan noong bata pa kayo. Tita, kami ni Teron ay lang? Iniisip ng nanay ko na paralisado ako at hindi makahanap ng asawa. Tulungan mo lang ako magpanggap kang kasintahan ko. Babawian kita ng extra. Wala akong pakialam dyan. Sige, sasabayan kita. Tita, mahal pa rin namin ni Teron ang isa't isa. Hindi na kailangan magmadali sa kasal. Pero narinig ko lang na sinabi mo ano bang nilalaro mo. Huwag mo akong lokohin. Nay, mali ang narinig mo kung ayaw mo maniwala. Tingnan mo. Lumampas ka na sa hangganan. Kung gagawin mo ulit yan, hindi na kita tutulungan. Wala nang susunod na pagkakataon. Ikaw ang pinakamakapangyarihang mercenaryo, Strix? Oo, ano ang kailangan mong gawin ko? Mabuti gusto kong kidnapin mo ako. Pero sa pangalan ng pagkidnap kay Kai, humingi ng pera mula sa mga Northridge. Pagkatapos patayin si Kai. Kapag tapos na, sa'yo na ang ransom, babawian din kita ng dagdag. Walang problema, pwede tayong kumilos ngayong gabi. Kai, kapag narinig mong nakidnap ako dahil sa'yo, alam kong ikaw tiyak na darating ka para iligtas ako, di ba? Sa pagkakataong ito, kahit gaano ka kahusay, hindi na mahalaga. 2 oras na akong nakabalik. Ni minsan ay hindi man lang ako tiningnan. Sa kanyang mga mata, hindi man lang ako kasing halaga ng lollipop. Kumusta? Kay okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay ako kasama si Teron. Pero may kidnapper na nagsasabing si Strix siya. Sabi niya, kidnap ka niya at humihingi ng pantubos. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na ako? Si Ann ay nawawala buong araw. Tinawagan siya ng tatay mo, pero hindi siya sumagot. Baka si Strix ang kumidnap sa kanya. Strix? Sabi ni Ace, walang plano siyang operasyon. Tinulungan ko siyang magligtas ng isang tao noong nakaraan. Posible bang sinadya niyang kidnapin si Ann para suklian ang kabutihan? Nanay, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin ang address. Ako na ang bahala sa iba. Teron, lalabas ako. Kai. Kinuha pa ang baril, maglalaro ako ng maliit na laro kasama mo. Bomba ng liwanag at gas na pampaiyak. Masiyahan ka. Sino yan? Magpakita ka kung matapang ka. Yun lang? Kai, bakit ka nandito? Ann, ayos ka lang? Ayos lang ako. Naghahanap ka ng kamatayan ng walang patubos. Umalis ka. Tingnan ko. Si Strix ay walang ganyan kalaking nunal sa leeg niya. Peke siya.
Mag-ingat. Ann, dadalhin kita sa ospital. Dahil hindi kita kayang patayin, sugal na lang baka may mapala ako. Ang tanga mo na iwasan ko sana ang bala na yon, hindi mo na kailangang sumalo para sa akin. Dapat protektahan mo na ang sarili mo simula ngayon, alam mo ba? Pero, hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay mo. Buti na lang buhay pa kayo ni Kai, nag-alala kami ng sobra. Pero hindi talaga inaasahan ni nanay na mag-alala ka ng sobra kay Kai. Nakikita kong kayong dalawa ay magkasundo ng mabuti, panatag na si nanay. Ane, sa pagkakataong ito, isinapalad mo ang buhay mo para protektahan si Kai. Ang nanay mo at ako gusto naming bayaran ka. Ikaw ay kasama ng mga Northridge ng mahigit 10 taon. Balak kong ilagay ang pangalan mo sa punong angkan. At makakakuha ka 10% ng shares ng group. At makukuha mo 10% ng shares ng grupo. Mula ngayon, ang trato sa iyo ay magiging katulad ng kay Kai at Felix. Bukas ng umaga, ang kumpanya ay gagawa ng kontrata, dadalahan kita nito, mag-focus ka lang sa paggaling mo. Salamat. Tatay, salamat, Felix. Gusto ko talagang tanggapin ang pamilya. Pero hindi ko inaasahan na ang kapatid ko ang tutupad sa akin. Huwag kang malungkot, maganda ito. Sulit talaga ang baril na ito. Sino ang nag-utos sa iyong magpanggap na ako? Ikaw ang tunay na Strix. Ano, kailangan mo bang patunayan ko? Hindi magsasalita na ako. Idolo kita, kaya ako nagpanggap na ikaw. Kung gayon, sino ang nagsabi? Sa'yo na kidnapin si Ann? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ito ay siya mismo. Sinabihan niya akong magpanggap na mali ang kidnap at pagkatapos ay patayin si Kai kapag dumating siya para iligtas. Oo, siya mismo. Siya? Kumusta? Sino ito? Ako si Strix. Nahuli ko ang taong nagpanggap sa akin at kumidnap kay Ann. Gusto mo bang makita siya? Saan? Nasa abandonadong pabrika kanina. Nanay, tatay, may kailangan ako, babalik ako agad. Kai, Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Baka si Teron ang tumawag sa kanya. narinig ko na nabaliw si Calum at ipinadala sa mental hospital ni Theron. At ang kanyang mga tao ay pinalayas mula sa Winslows. Si Theron ay nagtatago ng ilang taon, nagpapakitang gilas, siya ay isang malakas na kalaban. Si Kai ay malamang na maloko sa kanyang mga daya. Sa pagkakataong ito, tinulungan ko si Kai. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para ligawan siya. Ininterrogate ko siya. Ang umupa sa kanya ay ang inampun mong kapatid na babae, Ann. Ann. Siya pala ang nasa likod nito. Totoo ba ang sinabi niya? Ay Diyos ko, ang lakas mo. Siyempre, sabi ng idolo ko na totoo, nag-alok si Ann ng malaking halaga. Sino ba ang hindi matutukso? Dalawa kitang tinulungan. Paano mo ako babayaran? Gaya ng inaasahan, isang taong hindi pinapayagan ang sinuman na samantalahin siya, tinulungan kita at hindi man lang humingi ng anumang kapalit. Kaya ano ang gusto mo? Gusto ko makipag-date ka sa akin. Makipag-date sa'yo? Bakit hindi? Sinira mo ang puso ko kagabi, sinabi mong hindi ako kasing galing niya, hindi man lang katumbas ng isang daliri niya, ngunit ngayon sinasabi mo na gusto mo ako. Baka naman nahulog ka na sa akin, makipag-date sa'yo? Siyempre gusto ko. Magkano? Lindley. Wisit, bakit parang medyo kinakabahan ako? Nanay, hindi dapat ako nandito ngayon. Hindi ko inakala na sa buhay ko makikita ko ang idol ko na umibig. Kapag nalaman mong ako si Rosa, pagsisisihan mo ba ito ng sobra na puputulin mo ang sarili mong dila at ibabaon ito?
Sige, bukas ng gabi alas 7. Si Sean Villa, number 999. Pumayag siya talaga. Ane, ito ang kasunduan sa paglipat ng bahagi, kunin mo. Mula ngayon, ikaw ay isa ng shareholder ng grupo. Salamat Felix, inihatid mo pa sa akin. Wala kang karapat-dapat sa anuman galing sa mga Northridge. Kay ano bang ginagawa mo? Muntik na akong maniwala sa trick mo. Diniroga mo rin ba ako noong nakaraan? Kay ano na naman bang mali ko? Guy, anong nangyayari? Nahuli na ang kidnapper. Sabi niya, ikaw ang utak. Ikaw ang nagplano ng lahat para patayin ako. Bigo kang patayin ako at okay lang iyon. Binigyan mo pa ako ng bala. Gusto mo lang gamitin ang utang na loob para makuha ang tiwala ko? Tama ba? Lintik, paano siya nahuli? Nasa kamay ko na ang premyo at nawala na ngayon. Hindi ka namin ginawa ng masama sa mga taong ito. Saan mo natutunan ang mga masasamang isip na iyan? Gusto mo papatayin si Kai ng paulit-ulit. Hindi mo ba siya kayang tanggapin? Akala ko laging maingat ka. Pero hindi naman likas na masama. Hindi ko inaasahan na ganito ka kasama. Buti na lang maswerte si Kai. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Kay patawarin mo ako, pakiusap, kay mali ako. Iyon ang tiyuhin ni Theron. Si Callum ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sinabi niya na patayin kita. Pagkatapos nito, sinabi niya na papayagan niya si Theron na pakasalan ako. Gusto ko talagang pakasalan si Theron, kay mali ako. Pinapatawad kita sa pagkakataong ito. Ngunit ito ay dahil lang inalagaan mo ang aking mga magulang sa loob ng maraming taon. Kung maglakas loob ka pang gawin ito muli, ipapabayad ko sa iyo na may interes. Salamat, Kai. Kahit pinatawad ka ni Kai, hindi ibig sabihin na pinapatawad ka rin ng mga Northridge. Tama yan. Isang anak na may masamang puso. Hindi ka namin kayang panatilihin. Mula ngayon, ikaw at ang mga Northridge wala nang anumang relasyon, wala relasyon. Kai, umalis na tayo. Makinig isa lang sa inyo ang mabubuhay kung sino ang tatagal hanggang dulo, siya ang mananalo. Jack, patayin muna natin siya ng sabay, tapos patayin mo ako. Hindi pa bubuhayin kita. Landy. Landy. Jack, pabubuhayin kita. Landy. Ang kanyang katawan ay masyadong kamukha ng babaeng iyon. Sa pagtingin pa lang gusto ko na baliin ang leeg niya. Bakit parang may tumitingin sa akin? Ang lamig. Kai, anong problema? Wala. Umuwi muna tayo. Third master, hinahanap ka ng master. Sige. Narinig ko na si Callum ay ipinadala ni Theron sa mental asylum. Naglinis siya sa buong kumpanya. Hindi dapat maliitin si Theron. Patayin siya bago pa siya makapanatag. Huwag mong hayaang makahadlang siya sa pagsanib ng Royals sa Winslows. Alam ko. Hindi sapat ang pag-intindi lang. Ilang beses nagpadala ako ng tao para patayin siya, ngunit nabigo. Hindi pwedeng mabigo ngayon. Oo, noong panahong iyon, hindi ko alam ang lakas ng babaeng katabi ni Theron, kaya naging sobrang kumpiyansa ako. Ngayon, hindi na mauulit. Noong kabataan mo, pinalayas ka dahil illegitimate ka.
at hindi ka nakatanggap ng suporta sa amin. Pagkatapos bumalik, hindi ka makapagpakita dahil sa pag-manage ng underground business natin. Alam kong may hinanakit ka. Pagkatapos mong patayin si Teron, ipapahayag ko na ikaw ang susunod na tagapagmana ng Royals. O pupunta ako ng personal sa pagkakataong ito, hindi ko bibiguin si Lolo. Mag-ingat ka. Ang pakiramdam na binabantayan sobrang mali. May masamang pakiramdam ako. Bakit kaya nahayag na ang pagkatao ko? Marami akong kaaway sa lahat ng dako kung malantad ang pagkatao ko. Malalagay sa panganib ang North Ridges. Kumusta, Ace? Ano ang gusto mo, Gino? Tipunin ang lahat ng mamamatay tao upang lihim na protektahan ang aking pamilya. Gino, nahayag na ba ang pagkatao mo? Mas mabuti nang ligtas kaysa magsisi. Gawin mo muna ito. Sige, sasabihan ko sila agad. Ang mga bagong empleyado sa kumpanya ay umaangkop ng maayos. Lahat ng proyekto ay umuunlad ng maayos. Pero ang mga proyektong pinagtulungan ni Callum at ng Royals ay laging nagbibigay ng problema ang Royals. Masyadong walang ginagawa ang Royals. Ibigay ang utos. Sugpuin lahat ng kanilang maruming negosyo. Kung wala ang mga iyon, tingnan natin kung gaano sila tatagal. Teron, nandito si Orchid. Pwede mo siyang ipauna na protektahan ka. May gagawin ako, kaya lalabas muna ako. Kay tutuloy mo ba ang ating appointment? Mr. Teron, ako... Asikasuhin mo ang negosyo ng Royals. Wala ka nang dapat gawin dito. Kumusta? Ikaw ba? Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para makipag-date sa'yo. May utang ako sa'yo. Pero iba na yon. Wala akong interes sa'yo, kaya huwag mo na akong guluhin at umalis ka na agad. O, huwag mong sisihin kung bastusin kita. Kung sasabihin kong hindi, papatayin mo ba ako? Subukan mo. Sinabi mo kahapon na bulag. Ngayon gusto mo akong patayin. Ang pabago-bago mong tao. Anong problema mo? Anong meron? Gusto mo pa ba akong patayin ngayon? Kai? Ikaw si Rosa, babawin ko ang sinabi ko. Hindi tama yan. Hindi ka ba dapat masaktan? Ako ba ang pinakaayaw mo? Nagsisisi ka ba kung bakit mo ako mahal? Sabi ko, bulag na pag-ibig niyan. Hindi mahalaga kung sino ka. Seryoso? Siyempre. Pero yung petsa na binanggit mo, Biro lang. Pumunta lang ako para sabihin na tinulungan mo ako sa bodega, binabawi. Yung nailigtas kita nung nakaraan, pantay na tayo. Anong ginagawa mo? ano ang gusto mong gawin ko? Lumayo ka. Ngayon gusto mo nang lumayo, pero noong araw na iyon, hindi mo ba nagustuhan? At doon. Naalala mo? Mga kaibigan, ang galing niyang manligaw. Sino ang makakalaban? Ngayon, bakit siya masyadong diretsa? Baka naman, gusto niya ba ako kahit konti? Kising ka pa ba? Wala na si Orchid. Sige. Sasamahan kita. Sige.
Inaantok na ako, matutulog muna ako. Strix, aking munting sinta, nandito ako para palayawin ka. Nahuli na kita ngayon, di ba? Laban ba ito? Yung mga pecs mo? Hayaan mong palayawin kita ng husto. Huwag kang umiyak. Bibilhan kita ng bago kung punit ang damit mo. Ikaw ang aking masunuring munting tuta. Tuta? Ang taong gusto ko ang taong parang munting tuta, masunurin at cute. Kung itulak ko pa siya ng kaunti, hihikbi siya at sasabihin, "Ate, pasensya na, mali ako." Ang ganyang pagka-cute. Kahit gaano pa kagaling si Teron, hindi siya ang tipo, tama ba? Kai, bakit iniisip mo pa siya? Ano ang ibig sabihin ko sa iyo? Nandito ako. Kai, kung ang taong pinapangarap mo ay ako, gaano kaganda kaya? Strix, Sinta. Darating na ako. Ate, masaya ba? Oo. Ate, marami pa akong masasayang bagay. Gusto mo bang subukan? Oo. Nanaginip ka? Nanaginip? Peste. Paano ako nagkaroon ng ganoong panaginip kasama si Strix? Ang lakas ba ng halik na ito? May mamamatay tao sa malapit. Mula sa Royals. Yung parehong malamig, parang ahas na titig muli. Malalim ka pala, huwag kang gumalaw dito. Siya pala. Si Jack nga. Sinusuportahan niya ang buong negosyo sa ilalim ng lupa ng Royals. Patayin siya, ang Royals ay walang pag-asa na makabangon. Hindi ko na kailangang magpanggap na paralitiko pa. Matagal na tayong hindi nagkita, Rose. Bakit ikaw? Nakalimutan mo ba? Sa Colosseum, ikaw mismo ang pumatay sa akin. Hindi ka ba patay na? Gusto kong magbayad ka para kay Landy. May galit siya kay Kai. Nakilala niya ang pagkatao ni Kai. Dapat siyang mamatay. Nakilala niya ako. Hindi siya pwedeng mabuhay. Tinamaan sa puso pero kaya pa tumakbo? Baka nasa kanan ng puso niya? May pumatay, protektahan kita. Ang iyong binti. Natakot pero okay na ngayon. Noong panahon sa arena, lahat ay sa pilitan. Para lang mabuhay, bakit mo ako galit ngayon? Paano kung patayin mo ako? Ang paghihiganti ko sa'yo ay hindi titigil. Ang iyong tunay na pagkatao, inilantad ko ito sa dark web. Ngayon, ang iyong mga kaaway dapat ay nasa daan na patungo sa North Ridges para makipag-ayos. Paano mo nagawang galawin ang pamilya ko? Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon? Hindi mo ako kayang patayin. Pinatay mo siya, sinira mo ang lahat. Hindi kita kayang patayin dahil nasa kanan ng puso mo. Dahil alam mo na lahat,
Sabay tayong mamatay. Dalawa. Ace. Nakolekta mo na ba lahat ng mga pumatay? Oh, naghihintay na silang lahat. Siguraduhin mong protektahan ng mabuti ang aking pamilya. Mr. Teron, patay na ang tao. Narinig ko yon. Si Mr. Royal ay dinala sa ICU matapos maibaba ang kanyang mga iligal na negosyo. Ipadala mo ang kanyang katawan para lalo siyang masama ang pakiramdam. Siya nga pala, nalantad na ang pagkakakilanlan ni Kai. Sabihin mo sa iyong mga tauhan na maghintay. Handa na silang suportahan siya anumang oras. Opo. Ginoo! Paano na ang pagpatay kay Teron? Panginoong Ikatlo, Ginoong Royal, sa palagay ko, hindi mo ito kayang kunin. Anong nangyari sa kanya? Patay na siya. Anong sinabi mo? Patay na ang ikatlong Panginoon. Ang katawan ay itinapon mismo sa tarangkahan ng mga royal. Panginoon? Ang mga illegal na negosyo ay wala na. Si Jack ay wala na rin. Wala na ang buong pamilya. Ginong Royal. Doktor. Sino ka? Ano ang gusto mo? Kami ang mga pinagkakautangan ni Kai. Nandito kami para maningil ng utang. Anak ko, Kayo tatlo hindi ligtas dito. Sumama kayo sa amin. Ikaw ang kapatid ni Kai, si Ann. Pinatay ni Kai ang kapatid ko. Gusto kong maranasan niya ang sakit ng mawalan ng kapatid din. Hindi, pinalayas ako sa North Ridges dahil sinubukan ko siyang patayin. Wala na akong kinalaman sa kanya. Akala mo maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Bakit hindi na lang kayo mabuhay? Kailangan ba kayong mamatay isa-isa? Hoy, Amo, ang mga magulang mo at kapatid mo ay nailigtas na at naghihintay sila sa iyo sa bahay. okay, nakuha ko. Babalik ako agad. Kung babalik ako ng ganito, matatakot kaya sila? Magpalit muna ako ng damit. Sino ka? Bakit mo kami iniligtas at binabantayan dito? Hindi kami masasamang tao. Tungkol sa iba pa, ipapaliwanag ng boss namin. Sino ang boss ninyo? Ano ang hidwaan sa pagitan ng North Ridges at siya? Kai? Boss, Diyos ko po, boss. Miss na miss kita. Tumahimik ka, masyado kang girly. Kai, sila ba ang mga tauhan mo? Kai, hindi ba nagtatrabaho ka sa border? Bakit ang dami mong subordinates? Oo, anong nangyayari? Nanay, tatay, Felix, sa totoo lang, ako ang leader ng isang organisasyon ng mamamatay tao. Natatakot akong magdulot ng panganib sa inyo, kaya itinago ko ang aking pagkatao. Pero kagabi, nalantad ang aking pagkatao. Kaya kayo naging target ng aking mga kaaway. Gayunpaman, kaya kong hawakan ang mga bagay na ito. Kai, hindi ko alam na nabubuhay ka sa ganyang mapanganib na buhay. Hindi ka sinisisi ni tatay.
Nag-aalala lang ako sa'yo. Oo, Kai, ang dami mong kaaway sa labas. Tiyak na nasa panganib ka sa mga nakaraang taon. Ano ang plano mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ibabagsak ko silang lahat minsan at magpakailanman. Kailangan mo lang manatili sa bahay at magpahinga ng ilang araw. Kai, makakatulong din ako sa iyo. Ang binti mo, gumaling na? Sinundan kita kahapon at gumaling lang dahil sa pagmamadali ko. Talagang himala ito sa medisina. Mukhang pinagpala ka ng ating Kai. Nahulog si Callum at maayos naman ang binti niya. Kung talagang gusto siya ni Kai, hindi mukhang imposible ang kasal na ito. Si Kai ay humaharap sa mga kriminal na mabagsik. Ano ang magagawa mo para tumulong? Kai, kaya natin. Tama si Felix, napakahina mo at sakitin at ang binti mo ay kagagaling lang. Sige, umuwi ka sa inyo. Sa totoo lang, Sige, nakuha ko na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. sige, mauuna na akong umuwi. Sige, umuwi ka. Naipadala mo na ba ang mensahe? Oo, maghintay ka lang dito. Ang balita tungkol sa huling laban sa lahat ng kalaban ay naipost sa dark web. Naniniwala akong darating sila agad. Lahat ng nasa ibaba ay ilang matitinding kalaban. Ikaw muna ay bumalik sa bahay ng North Ridges. Ikaw lang ang haharap? Siyempre, hindi ko hahayaang mamatay ng walang kabuluhan ang aking mga kapatid. Pero, Sige! Nakalabas ako sa isang madugong labanan. Kung mamatay ako, ito ang aking kapalaran. Ngunit kung ikaw ang mamatay, ano ang mangyayari sa aking pamilya? Amo, kailangan mong bumalik ng buhay. Kung hindi, kahit kailangan kong mamatay, ipaghihiganti kita. Amo, pero... Sige. Rosie, sa wakas nagpakita ka na. Gusto kong bayaran mo ang aking amang adoptibo. Kinidnap niya ang mga tao at karapat-dapat siyang mamatay. Ang kanyang buhay ay akin. Sobrang ligtas ang pakiramdam na protektado. Kai, Kai? Bakit parang pamilyar ang tono na ito? kumusta ka? Teron? Teron? Ikaw ay... Strix? Oo, ako ito. Ikinulong ni Callum ang nanay ko. Wala akong pagpipilian kundi magpanggap na paralisado. Kai, hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. Magaling ka talaga sa pag-arte. Dati, pinapasugod mo ako para harangan ng kutsilyo para sa iyo. Naging irresponsable ka noong suot mo ang maskara at ganoon ang pakikitungo mo sa akin. Ikaw masamang tao. Ikaw masamang tao. Kai, nasaktan ka. Pumunta muna tayo sa ospital. Kapag gumaling ka na, pwede mong ilabas ang galit mo kahit paano mo gusto. Sige. Amo, ang ginawa mo sa paralan kahapon kumalat sa dark web. At naglabas din ng pahayag si Strix para suportahan ang North Ridges. Ang dark web ay puno ng takot. Ngayon walang mangahas na gambalain ang North Ridges.
Teron, malaking sinungaling. Nagpapakabait ka pa rin. Okay, iwan ang ilan sa pinakamahuhusay na tao para protektahan ang North Ridges at ang iba ay mailipat na lahat. Maghanda rin ng damit para sa akin. Kailangan ko ito para sa subasta bukas. Okay, gagawin ko ito kaagad. Teron, minsan akong nakatakas sa kamatayan. Ngayon, umaasa lang akong kaya mo nang magpakasal at magkaroon ng mga anak para pag ako ay namatay, hindi ka mag-iisa. Nanay, huwag kang laging nagsasabi ng malulungkot na salita, di ba? Tungkol sa pagpapakasal. Kai, hindi pa ako gusto. Baliw kang bata. Hanggat wala siyang nobyo, may pag-asa pa. Huwag kang panghinaan ng loob, naniniwala si nanay sa'yo. Si Kai ay may ibang mahal sa puso. Galit pa rin siya sa akin. Mukhang ang pag-akit sa kanya ay magiging mahaba at mahirap na paglalakbay. Teron, Kai, nandito ka na. mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mabuting bata, napakabuti at maayos mong ugali. Ang isang manugang na tulad mo ay napakahirap hanapin. Tingnan mo ang ating Theron, hindi na siya bumabata, gusto ka na niyang pakasalan. Bakit hindi natin pag-usapan sa pamilya mo at gawin na agad? Tita, pero may nagsabing hindi ako makakapantay sa kahit isang daliri ng taong gusto niya. Tita, magpahinga ka na mabuti, may gagawin ako. Sige. Ang tatay mo, hinabol ako hindi kasing alanganin mo. Anong nanay? Bilisan mo at kunin ang manugang ko pabalik. Miss, ito ang rookie lang ng dinastiyang Song, Sky Blue Glaze na T-Bowl na binili mo. Salamat. Kahit na sinungaling si Ann, mahilig si tatay sa porselana at hindi siya nagsinungaling tungkol doon. Bukas ay kaarawan ni tatay. Ang tasa na ito ay bagay na ibigay sa kanya. Bakit ka nandito? Para makita ang taong gusto ko. Gusto ko pa Ano pa ang gusto mo? isang titulo. Ikaw, Ikaw ang humalik sa akin noong gabing iyon. ginamit mo ako at ngayon gusto mo ng titulo? Noong una, tumanggi ako. Pero patuloy kang nangungulit sa akin. Kai, first time ko iyon. Sino ang hindi first time? Wala akong nawala. Ang mga lalaki ay mayroon ding kalinisan. Wala akong pakialam, kailangan mong managot. Kahit na masama ang kanyang ginawa sa huli. Pero ako talaga ang may kasalanan una. Ano ang gusto mo? Anong gusto mo? Kalimutan mo na ang lalaking iyon, pakasalan mo ako. Kalimutan sino? Ang iyong masunuring sinta na parang aso. Kalimutan mo siya, mas magiging masunurin ako kaysa sa kanya. Paano kung hindi ko siya makalimutan? Kai, pakiusap, kalimutan mo siya, okay? Seron. Gusto mo ba talaga ako? Hindi ito basta pagkagusto. Ito ay pag-ibig. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Mula simula hanggang wakas. At hindi kailanman nabawasan. Kung aking sinta ay ikaw? Kai, tara, Anong ginagawa mo? para magpakasal. Pumayag lang ako at hinihila mo ako para magpakasal? Hindi pa tayo nagkikita ng mga magulang natin. Medyo biglaan. Sandali lang, natatakot ako na magsisisi ka. Ako ba yung uri ng tao na hindi tumutupad sa salita?
Oh, ikaw. Anong ginagawa mo? Kasal na tayo. Bakit nahihiya ka pa? Sa tingin ko lang, sanay akong mag-isa sa pagtulog. Hindi ako makatulog. Masasanay ka rin kapag madalas tayong magkasama sa pagtulog. Teron, hinihila mo ang buhok ko. Ikaw, tinutulak mo ako. Kasal na tayo, kaya anong kinakatakot natin? Tama ka. Sige, hayaan mo ako. Alagaan ka ng mabuti.